Good evening po, sir. Today is October 23, 2025 at 9 p.m. in the evening. For getting to know each other po, my name is Mary Grace Mendoza and these are my group mates, Casey Bermido and Elmer Beltihar. For the first question po, can you tell us about yourself, including your name, course at UST, and year you graduated? I'm Alvin Nico Musni. I graduated last batch, 2010. Then, my degree is Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. Okay po, sir. For the second question naman po, ano na po ang profession or trabaho ninyo ngayon and how did your education or experience in UST help shape your journey? Ayun, currently, I'm an analyst in Meralco for almost 8 years already. Then, paano nakatulong yung education ko sa UST? Malaki kasi when I'm a student leader way back in college, so in a working scholar also. So, what I learned during my working stint as a working scholar enables me to hindi ako nahirapan sa work kasi parang nasanay na ako magtrabaho since college pa lang. Then yung leadership skills siguro na natutunan ko nung college, na-apply ko din dito sa trabaho ko ngayon. Especially nung unang pasok ko sa Meralco kasi may mga handle akong mga tao. So ayun, malaking help yung natutunan ko sa UST. That is very inspiring naman po, Scholar Tomasian. Nakaka-proud pong marinig galing sa Tomasian, alumni Tomasian. For the third question po, sir, during your time po sa UST, ano yung mga experience or lesson na pinaka nagkaroon sa inyo ng impact, whether sa personal life or professional growth nyo po? Siguro yung pagiging leader. Kasi I'm a student leader way back in ano pa lang high school. So I graduated high school din sa UST Education High School. So yung leadership at marunong akong tsaka yung pakikisama sa mga tao. So yun yung tumatak talaga sa akin. So when I enter working na, so hindi ako nahirapan kasi marunong ako makasama sa tao katulad nung nangyari sa akin nung college at high school ko sa UST. Then yung leadership skills, especially when organizing events, nakatulong siya kasi pagpasok ko, pinag-organize ako ng Christmas party agad eh. So, hindi ako nahirapan kasi nag-organize ako ng event sa school. So, yung natutunan ko, na-play ko lang. Okay po, sir. For the next question, Mr. Elmer Baltehar, please. So for your next question po is, have you ever chosen to help others simply because it felt right to do po? And what did you learn po from that experience? Ano lang ulit, palakasan lang konti, sorry. Have you ever chosen to help others simply because it felt right po? And what did you learn from that experience po? Siguro may experience ako niyan kasi may dalawa akong kaibigan. So, parehas silang nag-aaral ng ALAS, Alternative Learning System. So, ayun, ang ginawa ko sa kanila, in-encourage ko sila makapagtapos, tinulungan ko sila if ever may mga activity na nangihingailangan ng tulong. So, ayun, from wala, ngayon may trabaho na sila parehas. So, walang-wala sila dati kasi di naman sila nakapagtapos ng pag-aaral eh. Pero dahil nga sa alternative learning system, tsaka yung paggabay sa kanila, natulungan ko sila makapaghanap ng matapos yung pag-aaral. Tapos ngayon din, tinulungan ko din sila sa paghahanap ng trabaho. Ngayon pa rin sila may trabaho na. Yun, maganda na yung buhay kahit pa paano. Ang bait niyo naman po. So for your next question po is, can you describe how do you define success and which matters more to you? Personal achievements or making a positive difference in other lives? Personal success, I think both are important. Yung may personal success ka, then yung isa yung nagkakaroon ka ng impact sa iba, no?
So I think both are important, especially hindi ka naman nakakapag-create ng impact, good impact sa iba kung wala kang personal success. So importante yung maging successful ka, pero in the end, yung pagiging successful mo ay nakatulong or naging impact sa ibang tao din. So importante yun, yung both dalawa. Hindi lang isa dapat dalawa yung personal success and pati yung pagiging ano tawag dito, yung sinabi ko kanina, yung pagiging yung ginawa mong personal success parang may impact sa iba. So, yun yung importante. Parang tumatak ka dahil dun sa ginawa mong success. Kasi ako tulad nung sa UST, naalala ko nung college ako, nagkaroon kami ng event outside ng school. Tapos ayun, sinabihan ako ng good job nung din namin. Tapos I think, nakatulong yun, ng great impact yun sa student council namin. Kasi, nagawa namin yung trabaho namin ng maayos during that time. Nag-outing kasi kami nun eh. Kami lang ang nag-outing sa lahat ng buong UST students. Kami lang ang nakapag-outing. Inggit sila lahat. So, ayun. Yung change na inano ko sa student council noon, nakatulong para dun sa mga tumakbong officer ulit. So, ayun. Yun lang. Nakaka-inspire po yung story niyo for running student council members and for us yun po na normal students. And for your next question po is will be said by Miss Casey. Hello po. Can you hear me po? Sige, palakasan lang ako ng konti. May pagkabingin na kasi ako. Sorry. Okay po. What's your message po for Tomashan? What advice would you like to give to young Tomashan today about living a life with meaning and purpose and impact po? Siguro, parang message ko ba sa mga tumasya na bago, no? So, ako message ko lang, pag-usayan sa pag-aaral kasi yung pag-aaral na yan, parang yan yung mabibigay ng, parang gift yan sa atin ng ating mga magulang or kung sino man nagpapaaral sa atin. So, better na ayusin na yung pag-aaral. Tapos, yun nga, loyal, para sa akin dahil tumasang ka, dapat loyal ka sa school mo. So, loyal, be loyal. Kasi ngayon kahit nga sa UAP, di ba, palipat-lipat ng school yung mga athletes. So, wala silang loyalty. Tapos, iba din kasi kapag may loyalty kayo, nadadala mo yung katulad ngayon, loyalty, almost 8 years na ako sa Meralco, di ba? Iba yung loyal ka sa kumpanya mo or sa school na kung saan ka na belong. Tapos, yung tatlong C's ng university, yung compassion, competent, committed, yun. Yung tatlong yun, Opo. lagi yung pairalin. Tapos enjoy nyo lang yung pag-aaral nyo kasi kala ko nung una, ang sarap magtrabaho nung college, nung nagka-college ako, sabi ko, gusto ko na magtrabaho. Pero iba pala ang mundo pag nasa trabaho ka na. Mas mamimiss mo yung pag-aaral. So, ayun, enjoy nyo lang yung life nyo as a student. Sundin yung mga teachers nyo. Tapos, ayun, be successful sa, tawag dito, maging successful ka na dapat sa bilang estudyante pa lang para madadala mo yun pag nag-work ka na. So ayun, iba kasi yung ready ka eh. Makinig lang kayo sa mga teacher nyo na nagtuturo sa inyo. Hindi lahat ng natutunan actually magagamit mo sa work. Pero yung mga natutunan ko sa school, sobrang natutunan ko mas lalo yung leadership skills. So, kung leader kayo, sali kayo sa mga tawag dito, mga orgs. Malaking tulong yan kasi pagdating mo ng work, tatanungin ka anong org ang sinalihan mo, kung ano ka ba dati. Syempre iba, magugulat ka pag nagtatrabaho ka na eh. So, important lang na ano ka lang, be guided ka lang ng tatlong C's na tinuro ng UST. Ayun, yun siguro. Thank you po sa pag-attend po. Thank you so much for sharing your insight and experience with us po. Your words really inspire us and will surely inspire others to live with purpose and compassion. And that concludes our interview. Once again, thank you for your time po and we wish you continued success in all that you do.
Salamat din. Once, Enjoy. Load kayo sa again, game sa Sabado. yes, po. Sir Alvin showed how he applied the 3 C's of being a true Tomash: competence, compassion, and commitment. He encouraged his friend to continue studying, showing compassion and genuine concern for others' growth. He also highlighted the importance of being loyal and dedicated to his chosen field, which reflects his strong commitment and competence as a Tomash. My takeaways for this interview is based on what Sir Alvin said in the interview. Um, Being a Tomasian means a lot, and it means that you should have loyalty, having a good heart, and having a goals in life. Having achievements in life doesn't matter if you don't really have a good heart. Having a good heart and being loyal to your friends, to your community, will bring you a lot of success in life. And with that, Tomashan will surely be inspired to work harder in life while never forgetting to find joy along the way. Mr. Alvin is also a good friend as he continually motivates his friend to work harder in life and to finish their studies while pursuing their dreams.